Magandang araw, katuka. Paano daw ako pumili ng tandang or materialis na gagamitin sa breeding? Nga pala mga idol, ito po yung aking Kanawayon Hats. Ang nanay nito, Sweater Hats. Ang tatay naman, Teremil Vlog, yung kanyang Kanawayon. Ayan ang baba natin konti. Ayun. Ganito po yung aking paraan ng pagpili. Mahilig talaga ako sa matangkad. Ayan po. Ang rason ko po bakit ako mahilig sa matangkad ay pag nag-anak yan, mostly po nang ilalabas nila matatangkad. So yun po yung aking unang rason. Sa katawan naman niya, tumitimbang po ng dus-dus. Yun, yung aking preference. Pag ako po ay pumipili ng laki or ng timbang ng ganador na aking gagamitin sa breeding. Yun po. Sa katawan naman niya, mayroon pong tinatawag na mahaba yung kasko. Mayroon pong pabilog lang yung kasko. Ayan. Ako mahilig po ako sa mahaba yung kasko na mabilog. Yun po yung aking preference din. Pagdating po sa pagpili ng kanyang kasko or yung body conformation. Sa tayo naman niya, dito po sa kanyang paa, sumusukat po tang malapit ng 4 inches. Yun po yung aking seleksyon. Kasi majority talaga sa ilalabas kapag gano'n ay matatangkad din na sisiw. Kung mahilig ka sa matatangkad, meron din naman pong mga nagmamanok or backyard breeder, mga big time breeder na mahilig talaga sila sa medium station lang. So yun po yung iba't ibang pamamaraan natin ng pagpili kung paano tayo pumili ng ating gagamitin sa breeding. Sa quality po, lahat po tayo nangangarap at gustong mag-breed ng quality ng linyada. So para sa atin ay diskarte na po natin yun. Kung tayo po ay magbi-breed ng quality ng mga materyales. Hindi ko po sinasabi na quality po itong aking inaalagaan, ano? Depende na lang po kung paano niyo po kilatisin at kung ano po yung inyong nakikita. So kung ano yung para sa inyo, kayo na po yung bahala. At nga pala mga katuka, bakit nga ba ako napaibig dito sa Kanawayon? Una-una sa lahat, hindi ko po ito gusto dati. Dati ito ay hindi ko pinapansin itong kulay na to. Kasi hindi talaga ako sanay sa mga off color, lalo na kapag medyo puti. Kaya nga wala akong white kelso dito ng mga kulay o yung mga ganyan. Kasi hindi talaga ako mahilig sa puti. Although hindi ko naman sinasabi na hindi magagaling yung mga puti o mga ganda. Maayos naman po yung mga kulay na ganun at mga linyadang ganun. Kaso lang, hindi po dahil sa ako po ay natatakot na sila po ay ganyan. Pero basta, yun po yung isa sa mga ayaw ko. Lalo na pag nasa exam na at naunahan, medyo nagpamantsa, mapula na yung kanyang balahibo. So yun po yung isa sa mga ayaw kong tignan. O kumbaga personal lang po yun, personal reason lang kung bakit ayaw ko po ng puti. So yun lang. Ito lang, sa off color na to, alam ko magkalapit lang to sa kulay na puti. Kasi parang talisain, para siyang puti rin. Pero kumbaga at least meron siyang kulay na, ayan tignan na po yan. Ayan may bahid po siya ng pula or may panilaw-nilaw. Hindi talaga totally puti. So dito ako mas nagustuhan. Sa kanyang abilidad naman, ang kagandahan ko sa mga ganitong linyada, itong kulay, ay binibigyan niya yung kanyang paa na malayo lang yung kanyang katawan sa kanyang katunggali. Yun yung kagandahan sa kanila. And then mautak talaga pagdating sa exercise. Hindi talaga basta-basta nagpapatama ganon. Yun po yung kagandahan sa kanilang abilidad kung paano sila maglaro. So yun yung aking nagustuhan sa ganitong linyada. Kaya mga katuka, ito na-encourage ako na parami nito, mag-breed nito. And dahil yun nga, nandun yung mga qualification na hinahanap ko sa isang nukis. So yun lang mga idol, no? Kayo po, mahilig din po ba kayo sa Kanawayon? Paki-comment po dito. Sa mga client ko po, sa mga follower ko sa Facebook na nag-message po sa akin, nag-i-inquire kung mayroon na ba daw akong Kanawayon. Sa totoo po, wala pa ngayon. Kasi itong nandito ngayon sa akin ay ibibreed ko pa ito. Binabala kong ipares pa doon sa aking Malatuba na RRGN. So sabi nga nila yung Malatuba is throwback ng Kanawayon. Kaya naisipan ko
authentic po yung RRC na Malatuba ko, ipapares ko po dito. At sana'y mag-success yung breeding soon. Ngayon, hinahanda ko pa kasi si Malatuba, nandun pa sa breeding pool, naglilimlim pa siya. Pagkatapos na maglimlim, priming, at titignan ko kung pwede na ba siyang isalang ulit. Itatry lang natin mga katuka kung ito po ba ay pwede nang i-breed natin dun sa Malatuba. Sana dumami ito dahil ito yung isa sa pinaka-demand ngayon na kulay at saka linyada. Ang daming nagkuhan sa akin, ang daming nagme-message po sa akin na gustong maka-acquire. Kaya itatry natin mga idol, no? Huwag kayong mag-alala sa mga small time breeder dyan, mga backyard breeder. Magsishare tayo nito pagdating ng tamang panahon. Okay. So kayo dyan mga idol, tuloy lang po tayo sa pag-breed para mas dumami pa to yung ating mga alagang manok. Nga pala ito sila kanawa yun, no? Kaya pala siya medyo kuan, hindi mapurma kasi papalit siya ng pakpak. Pinagmamalaki kong mga linyada dito sa akin. Ang kapatid nito, yung aming sinali sa exam ni Remil Vlog, nandun, nakapasa na ng isang beses. Ako yung lagay sa kanya sa sa entablado, ako yung nagtaw. So nakachamba naman, pinagkuhan tayo, pinagpala, salamat, nakachamba. Napakahusay din talaga. So salamat kay Remil Vlog, nagkaroon tayo ng linyadang ito. Okay po, so yun lang mga idol, no? Maraming salamat. Yun po yung aking paraan po ng pagpili ng materials na gagamitin organador, na gagamitin sa breeding. Yung gwapo pala, sabi nila pipili daw ng gwapo. Depende na yun sa atin mga katoka, kasi meron din po mga breeder na gusto nila yung medyo hindi may tsura para pagdating sa exam, lalo na pag ulots-ulots lang. So, mas madali daw sila makahanap ng kapares kapag hindi masyadong gwapo. Pero sa atin, dahil marketing, kailangan natin na mag-share ng mga medyo may tsura para mas madali tayo makapagbenta. Yun lang. Okay mga katoka, shout out lang tayo ha. Shout out natin ha. Kanawa yun, shout out natin to si Kuan John Martin Delgado. Ayan, shout out sa'yo. Kay Johnny Mahinay, shout out sa'yo katoka. At kay Mericari Carabanes, ito, kababata ko to. At kay Michael James Agapito, siyempre sa akin kumpare din. Magandang araw sa'yo kumpare Michael Pitang. Pare, good morning. So yun lang mga katoka, no? Comment lang po kayo dito sa gusto magpapa-shoutout. At next nating episode, isa-shoutout ko po kayo. Salamat, God bless you all. Sana'y masaya ka lang. At panatilihin lang natin yung ating pagiging mabuting kaibigan sa kapwa natin nga nagmamanok, para tuloy-tuloy yung ating buhay. Masaya yung buhay kapag marami kang kaibigan. Yun lamang po. Basta lagi natin tandaan, ang sabong ay sports lang. Huwag tayong magpakalulong sa sugal. God bless. Ingat po.